good afternoon mga kanukis. Once again, welcome back to my channel. This is your Albulario, Jojo Shamo TV. Kung baguhan ka pa lang mga kanukis, please subscribe and hit the notification bell button para parati kang updated kung ano man yung video i-upload natin mga kanukis. So, di na tayo magpaligoy-ligoy pa. Yung topic natin ngayon, paano ba mag-breed ng sariling atin na ipapangalan talaga sa atin. So, ito mga kanukis, before natin i-tackle, mag-adlib muna ako regarding sa kind of yung breeding. So, number 1, 3 kinds yan mga kanukis. Number 1, out crossing. So, meaning, kung nasa yard mo na ito, tapos gusto mong i-cross sa ibang variant or ibang strain, so, yan yung outcrossing, not relatively magkadugo. Outcrossing yan. Number 2 is line breeding. Line breeding, relative, closely relative parents to son or daughter. Papa to anak, mama to anak. Breed mo for 4th generation. Yun yung tinatawag nating line breeding to purify, to maintain, or to save yung mga bloodline natin na gustong-gusto talaga mga kanukis. So, di naman talaga mga kanukis, parati yung bloodline natin na nandyan. Like for example, may XXL ka talaga na magaling, saka gusto mong medyo matanda na siya, hanggang nandyan pa siya mga kanukis, pwede kang mag-line breeding yan, 4th generation, para yung katangian, kulay, at saka lahat-lahat makukuha sa 4th F4 mga kanukis, yung 4th generation, kasi nasa 97 point something na yung dugo na yan. So, pero hindi ito yung topic ko mga kanukis ha, adlib lang ito. So, yun yung line breeding para mapanatili yung bloodline natin sa yard natin, at saka yung mga qualification niya, yung quality niya. So, yun. At saka yung pangatlo is inbreeding. So, parang inbreeding at saka line breeding, same lang sila, pero yung inbreeding kasi kapatid sa kapatid, maganyan. So, may good yan mga kanukis sa selection process. Pero maraming kuan yan, maraming bad or disadvantages, like lumiliit, mahinang umitlog, sakitin, or whatever. So, i-discuss natin yan. Gagawa ako ng video sa line breeding mga kanukis. So, kung paano natin mapanatili yung kuan. Pero yung topic natin ngayon is paano ba gumawa ng ating sariling bloodline. So, by 3-week cross mga kanukis, yung 3-week cross tinatawag natin, tested and proven na yan mga kanukis. Marami ng big time breeders na nag 3-week cross, and then yung offspring yan by selection process, nagkaroon sila ng sariling bloodline nila na dominant name after sa kanila. So, like for example, classic example mga kanukis is sweater. Sweater mga kanukis, parang American breeder yan, pero galing yan sa knuckle hats cross yung yung Kelso, and then yung offspring cross sa Kelso, di-cross siya sa Lemon 84. Kaya magagaling yung mga bloodline na yan. Kinumpak siya sa isang lang, pinaghalo-halo, kaya expected na natin magaling talaga. So yun yung classic example mga kanukis sa 3-week cross na pinangalan sa Juan. Yung Brazilian mga kanukis, this is yung Naked Hill to pang Naked Hill. So Brazilian, according to Navas Ranch, yung isa na breeder dyan. So Brazilian is composed of 3-week cross yan mga kanukis. Siamo, Thailand Asel, cross sa
yung tinatawag nating Spanish fowl. Iwan ko lang, hindi pa ako nakakita ng Spanish fowl. Pero kaya alam ko yan mga kanukis dahil yun yung mga bloodline ko, Brazilian Rapido. Kaya pag may magtanong, mabutata ka, hindi mo alam kung ano yung origin ng manok mo. So kaya may origin tayo, nag-research ko niyan. Kaya kung gusto niyo magkaroon yan mga kanukis, para sa inyo yung bidyong to na to, paano mag 2-way at 3-way cross para magkakaroon tayo ng sarili nating bloodline. Ang kailangan lang mga kanukis, select the best talaga. Kung bibili man tayo ng material para sa bagay na to, yung 3-way cross, yung magagaling na. So pumili ka ba ng papalo sa katawan, so kuha ka ng Plucker. Headhunter, kuha ka ng Brazilian. So gusto mo ng medyo malaki at saka malaki yung katawan, matangkad, so kuha ka ng XXL. So, yan, halo mo, 3-way cross. So, ang offspring yan, ganyan. Yan yung classic example. Depende sa inyo, basta yung materials na kukunin natin, kung ano yung purpose mo. Like for example, meat type, kuha ka ng native, tapos para maglasang native. Then, i-cross mo siya sa heritage breed para mabilis lumaki. Then, cross mo siya sa Siamo. 3-way cross na siya sa Siamo para ang purpose, batak, mabigat, matangkad, at saka hindi sakitin. Yun yung 3-way cross. So ngayon, pag na 3-way cross mo na siya, pagmamayari mo na yan. Dahil ikaw ang nag-import dyan. Ilang taon. So, ngayon, pwedeng ilalak mo yung breeding na yan mga kanakis. Lock genes yung tawag dyan. So, yung lock genes, next video ko yan, pati yung line breeding. Next na natin ilalak. So ngayon, 3-way cross muna tayo. Yun yung example ko ha. Depende sa purpose mo. Kung meat type ka or warrior type. So, pili ka lang. So ngayon, tara, punta tayo. So yan na mga kanukis. Nakikita nyo yung chart natin. Drawingan ko na lang kasi mahirap na. Hindi kasi natin may erase dahil wala tayong whiteboard. So, mas maganda yan. So, sa nakikita nyo dyan, may BCP. Diba? Ito. BCP, meaning, yung BC natin is Plucker. Plucker yung pinili ko dahil power at saka body puncher. So, cross natin siya sa broodhen na Brazilian. Brazilian yung napili mga kanukis. Dahil, ang Brazilian kasi medyo malaki, muscle, body structure, at saka rapid puncher, at saka headhunter. So meaning, ang i-cross natin dalawa, headhunter, body puncher. So expected natin yan na yung offspring niya is makukuha natin yung 2 blend, yung timplada, dalawang timplada. So, advice ko lang mga kanukis, kung bibili tayo ng Plucker, yung genuine Plucker talaga, yung materials, bahala na mahal, basta sure lang tayo talaga na hindi siya inbred, at saka magaling yung quality, at saka yung line naman, maganda yung linyada. Pati sa mga materials nating dalawa, itong dalawa. So, para hindi sayang din, kasi taon yung gugugulin natin dito, para lang makakreate tayo ng bloodline, sariling bloodline natin. So start na tayo. So ngayon, on process, single meeting lang yan. Kailangan mag single meeting tayo. Sila lang mag-isa talaga, dahil sila lang dalawa. So ngayon, after several months, nagkaanak na sila. So ito, malaki na to. So pangalanan na tong EB to, PB, Plucker Brazilian. So Plucker X Brazilian. So like for example, itong magkapatid na to, mayroong 5 lalaki, male, 5 male. So kunin mo yan, yung pinaka maganda, yung trip mo na kulay, body belt, height, weight, at saka yung fighting style. Dapat nakuha nyo yung dalawa. Naka-pluck siya at naka-pluck siya
body puncher at saka headhunter. So pag nakuha yan, yun yung isasalang mo kasi 2-way cross pa to. 2-way cross pa to mga kanokis. So kailangan natin kay 3-way cross man yung gagawin natin. 3-way cross. So nasa 2-way pa tayo, 50-50. So ito na yung offspring. Sinabi ko kanina, pipili tayo yung quality. Gusto natin yung kulay, height, weight, at saka yung fighting style. Nakuha yung dalawa. Dapat body puncher, nakuha yung kapasidad ng placker. Dito, headhunter, height, weight, advantage, at saka yung agility kasi ng Brazilian, maganda. So ngayon, ito na, nakapili na tayo. Ito na yung napili natin, si Broadcock. Ito na yung BC number 1 natin. So totally, wala na to sa portion. X na tong dalawa, nanay, hindi na natin kailangan yan. X na yan, materials. So dito na tayo mag-focus. So ngayon, kasi may gusto ka pang i-improve dito, kasi gusto mo pa siya ng pre-kick, so kukuha tayo ngayon ng PAMA IQ. Alam naman natin yung PAMA IQ mga kanukis, rapid puncher yan, pre-kick, kaya tinatawag yan ng pre-kick dahil pag sumipa yan, tuloy-tuloy. So cross na naman natin siya. So ito na siya, ito na, cross natin. So ang sinabi ko, kukuha talaga tayo sa mga genuine talaga breeder ng PAMA IQ dahil sa ngayon maraming nag-iimbento ng bloodline. So pag nakakuha na tayo, single meeting pa rin. So sila lang dalawa. So ngayon, after several months, nagkaanak na naman sila. Ito na yung offspring niya. Ito. Yung nakalagay dito, PBIQ. Placker X Brazilian X PAMA IQ. So meaning 3-way cross na siya. 3-way cross. So meaning 3-way cross, dapat makaproduce na tayo niyan ng gusto natin. Kasi ang gusto natin diyan, placker style body puncher. Diba? Placker. Dito Brazilian kasi maganda yung hubog ng katawan, height, weight, advantage, at saka yung ability niya, rapid puncher, at saka headhunter. So ngayon, dinagdagan natin ng PAMA IQ dahil gusto natin ng rapid pre-kick. So ngayon, pag nakuha na yung kuan, ito na ngayon mga kanukis, PBIQ. So nakakuha tayo ng male at female, dalawa lang. Like for example, dalawa. So yung dalawa, nakitaan talaga natin ng dalawa. Apat na lang sila, apat yung offspring nila sa 3-way cross. So meaning, yung apat, ito yung bloodline nila. 50 sa PAMA IQ, 25-25 sa Placker at saka Brazilian. So yun na mga kanukis, apat silang, dalawang male, dalawang female. So ngayon, yung apat, dalawa yung medyo sa genetic kasi mga kanukis, di natin talaga kuan na masusunod talaga yung lahat. May hindi talaga magmana. So yung dalawang male at saka female na hindi nagmana, itong dalawa, apat yan sila, yan. Dalawa to lalaki, dalawa babae. So sa dalawa may hindi nagmana, X natin yan, hindi na natin kailangan yan, kal na yan, barbecue na yan. So itong dalawa nagmana. So sa sinasabi natin kaninang mga fighting style, so naga-plack, naga-body puncher, headhunter, pre-kick. So ngayon kuha na natin, kulay kuha na natin. So ito na yung offspring na dalawa, papangalanan mo na yan kung anong gusto mong pangalan. Sa'yo na yan. That is your creation.
So kung gusto mong astig line, pwede. Gusto mo sapsoy line, pwede. Basta as long as na ikaw man ang kuan yan, ikaw ang nag-breed for how many years, so deserve mo na mapangalan yan. At least naka-create ka na ng sariling line mo o sariling line mo, diba? So ito mga kanukis, applicable din to kung ano yung gusto mo. Kung like for example meat type ka, so meat type, yung like for example meat type, so kung gusto mong mag meat type, kuha ka ng yung kwan, native chicken. Sa native chicken, cross mo siya sa, kasi native, gusto mong malasang native, so cross mo siya sa yung tinatawag nating heritage breed, dahil yung heritage breed is colored broiler yan, madali at mabigat. So ngayon, tuwi cross ka na, cross mo na rin yung offspring nilang dalawa sa siya mo para matangkad, mas lalong bumigat, at saka mas kuan mga kanukis, yung mas matolerate niya yung sakit. So ngayon matigasin siya sa sakit. So ngayon may upgraded native chicken ka na. Kung meat type ka, native cross sa Hubbard, tapos yung offspring cross mo naman sa yung tinatawag nating sa kuan, Siamo. So magandang kalabasan, yun ang tinatawag nating native upgraded native chicken. Marami nang nagbe-breed niyan ngayon mga kanukis. So ito, kailangan mo tong ilak mga kanukis. So nakakuha na tayo ng pangalan, na pangalan mo na. Aywan ko lang kung anong gusto nyong pangalan, basta kailangan nyo yung ilak. So meaning, ano bang kuan ng locking mga kanukis? Kasi pag hindi na lock yan, mga locking of genetics mga kanukis, ang ibig sabihin yan, i-purify mo pa para malak na, hindi siya masapsoy. I-lock mo talaga yan. So meaning, pag i-lock mo siya, pwedeng sa dito, sa papa niya, pero yung dito sa ibabaw, wala na to ha. Yung main materials natin, eggs na yan, di na natin kailangan. So dito tayo kukuha ng genetics ngayon. Maglalak tayo ng genetics kahit saan dyan. Itong male, i-back mo dito sa papa, pwede. Itong male, male to female sa mama. So pwede din to female sa papa. So vice versa sila. So pag ginawa mo yan, ang offspring yan, yan. Offspring meaning yung kuha nila, yung anak nila is lock genes na yan. So meaning pag lock genes na, na-lock genes mo na, so seed fowls na yan mga kanukis. Seed fowls yan siya. So meaning maganda na yan for materials. Purify na siya. Seed fowls na siya. Purify na. So ganun lang din yung procedure mga kanukis, kahit nasa mag-cross ka, kahit na ano, bantam, heritage breed, basta kung ano yung gusto mong i-upgrade natin, upgrade natin. Sa Texas, pwede din yun. Pwede din nating gawin yun sa Texas. Basta ganun yung procedure. 3-week cross and then selection. Kailangan lang talaga i-select natin. Yung mga hindi nakapasa, talagang kaling yun. So yun yung mga kanukis. Sana nagustuhan nyo yung presentation ko. So okay mga kanukis, maraming salamat. Marami din palang salamat sa mga nag-subscribe, bagong subscriber, at saka yung sa lahat ng parating sumusuport sa video ko, at saka yung sa mga silent viewer natin dyan. Alam kong nandyan lang kayo sa tabi-tabi.
Kung gusto nyong mag-subscribe, please subscribe mga kanukis. Malaking tulong yan. Salamat!